What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Grabe mga kababayan, totoo nga no na itong si Liza Butad sinubukang suhulan. Di umano ang Iglesia ni Cristo no na may halagang 10.5 billion pesos. Grabe. Ngunit pahiya di umano itong si Liza Butad na nagmalaki sa loob ng Malacanang sa harap ng mga elitista sapagkat hindi tinanggap ng lider ng INC ang nasabing suhol. Na ngayong nalaman nga ni Kadado ito, kanyang winika na dapat magkaroon na tayo ng revolutionary government, no? Na ang nanguna si VP Sara. Na dapat di umano, i-abolish yung Congress sapagkat mga walang kwenta ang mga yan at sila pa ang mga nangungunang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Totoo nga naman. At dagdag pa niya na dapat ding ibalik na no ang death penalty sa ating bansa at unahin ang mga kurakot na politiko, mga nagpupulburon, mga rebelding grupo, mga may kasong plunder at iba pa. Na kung kayong aking tatanungin mga kababayan, kung sakali man no na manguna nga itong si VP Sara sa isang revolusyon, papayag po ba kayo nun? Paki-comment nga inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan sapagkat kung ako ang tatanungin, payag po ako, no? Basta mawala lamang ang bangag admin sapagkat sumusobra na sa kanilang ginagawang paghihirap sa mga ordinaryong mamamayan. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, ngayon di umano hindi alam ang gagawin no nitong mga bangag sa kung paano patatahimikin ang mga INC, lalo na't malaking puwersa ang mga ito at kailangan ang kanilang boto pagdating sa oras ng eleksyon. Ng sistema mga kababayan kung sino ang mga pumirma no sa lower house o kongreso na payag i-impeach si VP Sara hindi dadalhin di umano ng INC. Kaya naman pala nagdadalawang isip ngayon ang mga pulpul na kongreso. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Lalo akong tumitibay ang paniwala na kinakailangan ganun kayong lahat. No? Kinakailangan may bitay. Kinakailangan may revolutionary government. Kinakailangan may purging tayo. Kinakailangan iayos ng taong bayan. Kinakailangan ng taong bayan ang mag-take over. Nakukumbinse ko Kasi yung pinakikita ninyong asal, hindi na asal ng matitinong politiko. Kinurap ninyo pati tao. Correct. Yung tao, binabayaran nyo, wala ng dignidad, tatanggapin yung pera para lang manira ng kapwa-tao. Kaya feel na feel ko yung ginagawa kay Inday Sara. Feel na feel ko yung ginawa kay Doc Badoy, WW, kay Doc Badoy tsaka kay Ka Eric. Pare, okay lang kaibigan. Yung ginawa ninyo. Nagmanifesto ako dun kasama ako dun dun sa pumirma sa manifesto. Putangin na ninyo, hayop kayong mga hinayupa kayo. Tapos yung ginawa kay Buloy, no? Yung you can hire people, no? Vloggers at saka mga trolls, maintain troll farms using people's money. Putang ina nyo, people's money. Kaya nakakagalit kayo. Tapos nun, babanatan ninyo. Kukuha kayo ng mga troll para sirain si Digong. Si Digong, yung presidente na malaking pagmamahal sa kapwang Pilipino niya. Putang ina nyo, 6 na taon na serbisyo yun. Dinala tayo, nilagpas tayo sa COVID. Tapos ganyan kayo. Ganun yung isusukli ninyo sa isang presidente na ikaw bongbong wala kang napakawalang utang na loob mo. Yung tatay mo, pinalibing yan. Pinalibing ni Duterte. 5 presidente duman. Hindi nalibing yung tatay mo. Putang ina, naagnas na lahat. Tapos ngayon, ganyan igaganti ninyo. Tapos kunwari ka pang, hindi, wag papasukin yung ICC. Kunwari ka pa, pero pagka hindi nakatingin ng tao, bibirahin ninyo. Ganon din kay Sara. Ginamit ninyo para manalo kayo. Unity. Pero wala pang 2 taon, binira nyo. No? Pinainan ninyo ng 125 million na pera naman ng Office of the President. Tapos nun, ginastos ng 11 araw. Tindir. Well, nagsalita ang COA. Pero ngayon, sige, patuloy ng bira. Tapos nagsalita ka pa, gago. Nagsalita ka pa na hindi mo palalakpasin yung tinreten ka ng Vice President. Gago. Ang sira ulo ka. You are a nobody. Kayong lahat sa administrasyon. You are a nobody. Bago na eleksyon. Hiningi ninyo yung boto namin. Hiningi ninyo. And pumayag kami iluklok kayo. Anong ginawa nyo? Binaboy nyo
Sinayang mo, Bongbong, yung pagkakataon na ayusin mo yung pangalan ng pamilya mo. Yung botong natanggap mo ay para maayos mo yung pamilyang Marcos, yung pangalan, para matandaan ang Marcos sa kasaysayan na isang mabuting pamilya. Ano ginawa mo? Binaboy mo. Binaboy mo. Kung yung tatay mo kayang mabuhay ngayon, sampalin ka sa muka. Buntalin ka sa nguso, gago. Tantado doon. Kakahiya, Kaya, no? kung isipin nyo, napakawalang yan itong administrasyon na to. Kaya tinatanong ko what do you hope to accomplish with rally, one after the other? And then yung iba sasabihin, oh, yan na, maraming tao. Pumunta ibang tao, wala naman tao. Yung ganun ba? What do you hope to accomplish? Kasi nga, hindi ninyo nire-respeto yung kalaban nyo. Ito yung mga tipong tao, si Bongbong, si Lisa, si Romualdez, mga congressman, lahat. And now, even members of the PNP and the AFP. Ito yung mga tipong tao na sindikato, na nakapwesto at kumikita ng sandamakal na pera at ginagamit yung pera para ma-maintain nila sarili nila sa pwesto at yung mga kalaban nila, itumba nila o kaya sirain nila. Babayad sila ng ibang tao, mga troll, mga vlogger, para sirain. Bayaran nila yung mainstream media. Kaya, Madam President, Madam President, suggestion ko, no, pagka kunyaring presidente ka na, and I'm sure magiging presidente ka, kasi ilalagay ka namin taong bayan, ilalagay ka namin. Itong mga tarantadon to, may araw kayo Okay. Madam President, may I advise you, mag-adapt ka ng revolutionary government. Tutulungan ka namin. Revolutionary government. Timbugin natin lahat. No? Kahit kami mag-implement titimbugin namin lahat ng tarantado dyan. Lahat ng korap, timbugin namin. Agree ba kayo doon mga kababayan na magkaroon tayo ng revolutionary government na ang nangunguna dito si VP Sara, mga kababayan? Paki-comment nga yung opinion ng ating mapag-usapan. Dahil kung akong tatanungin kung si VP Sara lang din naman ang maglilid, payag po ako, no? And may I suggest na yun yung magkaroon tayo ng death penalty. Yung People's Congress natin. I-abolish yung Congress. Walang silbi ang Congress natin. Magnanakaw. No, i-abolish yung Congress. Tapos nun, pati Senado, na panay pagalingan, wala na panay. Resolution 10, di nila sagutin panay mga ano yan So, inano nila na discourage ang mga Pilipino, na disillusion ang mga Pilipino, no? Sa ditong Congress tsaka Senado. Panay ganong-ganong sila pero wala namang ginagawa. Panay duwag din, no? Kasi ngayon umiiral takot, no? Pati kayo mga kababayan, umiiral sa inyo takot, no? Pero ang huwag kayong matatakot. Huwag kayong natatakot kasi the moment na matakot kayo, yan ang gusto nila, matakot kayo. Tatakutin kayo talaga. You expect that. Yan yung ginagawa sa akin. Tinatakot ako, mga hinayupak. Mga bopol mga bopol. Balikan ko mamaya. Madam President, ang suggestion ko sa iyo, kasama, isaklaw natin sa death penalty, no? Death penalty. Sama natin, droga, di ba? Mga corrupt na politicians, plunder, at yan, ano? Tapos nun, yung komunista, no? Death penalty talaga yan. Tapos nun, ito, pagka ikaw, nag-maintain ka ng troll farm, na death penalty ka. Pagka nag-maintain ka ng troll farm, pagka nagbayad ka ng vlogger, death penalty ka. Nagbayad ka ng vlogger para siraan kapwa vlogger o kaya siraan mo ang isang vice president, siraan mo ang mga tao nagsasalita. Because, mali. Tignan ninyo. Ang drive nila ngayon, siraan ang Duterte. Siraan ang Duterte. Marami nang naniniwala. Yung iba nga sinasabi, magnanakaw yung Inday Sara na yan. Putang ina, naniniwala ng mga tao. Yung iba. Kaya sila yung mga loyal, no? Talagang threat to national security. Kasi pagka nagkataon na maraming naniniwala na, tapos si Inday Sara, tapos na. Panalo sila. Panalo komunista. Uupo sila. Kaya kita nyo, maliwanag. It is a threat to national security. When people give in their right to express in favor para magkaroon sila ng pera. Nagpabayad sila. Kaya this troll farm, these bloggers,
and these trolls and this mainstream media, dapat yan lahat yan sa klaw ng People's Proclamation, ng People's Congress, na hindi pwedeng ginagawa nyo. Saan ka nakakita? Sisiraan ka na sisiraan. But ikaw, you are entitled to due process. Eh walang ginawa ito, siraan ka na siraan. May pamilya itong mga sinisiraan nila. May pangalan. Tingnan niyo yung ginawa kay Pastor Kibuloy. Putang ina ninyo, hayop kayo. Merong congregation yan na KOJC. May pangalan niya na iniingatan. Tapos nung ginawa niyong kriminal, hayop kayo. No, hayop kayo. Ganon din ang ginawa ninyo dun sa kay Attorney Laika, no? Putaragis kayo, hayop kayo. Katino-tino ng tao. Ginago ninyo. May pamilya yon. No? Tapos nun si Inday Sara, may mga anak yan. Na-stress yung mga anak, napapanood nila yung nanay nila na binibira. Si Duterte, no? May mga apo yan. Kaya nga, sila Doc Badoy, putaragis kayo. Doc Badoy ka, Eric, lahat Trixie, no? Harry Roque, tignan yung ginawa nyo kay Harry Roque. Tarantado kayo. Hayop kayo. Kaya nga, death penalty sa akin. And I will gladly implement it. Putangin na yan. I will gladly implement it. Gusto nyo, sa luneta ko pa, barilin nyo lang mga yan Saksakin ko No, ay speaking ko na lang sa leeg no? Kinakasana ng Iglesia ni Cristo isang malawakang rally para iparating ang kanilang pagtutol sa impeachment ni VP Sara. At alam niyo ba ang balita ko, abay hindi lang Iglesia ni Cristo ang sasapi rito. Meron pang iba't ibang mga simbahan ang sasapi dito. At sigurado, ito na ngayon ang mga pinakamalaking pagtitipo na makikita natin sa ating kasaysayan. No? So ano ibig sabihin nito? Ano ang mangyayari sa mga kongresista na susuporta sa impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte? Well, bilang isang politiko, alam na po natin kung gaano kaimportante ang suporta ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na sa mga tumatakbong kongresista. Kasi alam niyo yung lamang ng kongresista sa distrito, kakaunti lang yan. At minsan, yung kaunting lamang na yan ay nakadepende dun sa numero ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, magsasanib puwersa pang iba't ibang simbahan. So, kapag nagsabi rin iba't ibang simbahan na i-boycott ang lahat ng sumuporta sa impeachment ni Inday Sara, ibig sabihin, matatalo ang mga kongresistang yan. So, kung ikaw ay kongresista, kakasa ka pa ba sa impeachment? Ang problema, kinakailangan kasi kung gusto nilang i-fast track, pipirma sila sa isang impeachment resolution. So pag sila ay nakapirma, markado na sila. Hindi lang sa iglesia, kundi yung iba pang mga simbahan na sasapi sa malawakang pagtutol sa pagtanggal kay VP Sara. Alam niyo itong pagtatanggal kay Inday Sara, matagal ang plano yan. Takot lang nila kapag nalaman ng Iglesia ni Cristo kung sino-sino ang mga nasa lower house na pumirma. Baka sa darating na botohan, ilaglag sila, no? Hindi sila dadalhin ng mga INC. Panigurado, magsa-surveillance yan. Kung sino ang mga congressman at congresswoman ang payag sa impeachment kay VP Sara. Sa mulat-mula, alam nila na banta si Inday Sara. At ako na nga yung unang-una nagsabi na talagang pinaplano na nila impeachment complaint, di ba? And yet, yan po ay pinasinungalingan ng mga liderato ng Kamara de Representante. So anong lumalabas? Ang liderato ng Kamara ay sinungaling. Dahil sa mulat-mula, talagang kinakailangan tanggalin nila yung pinakamalaking banta sa kanilang plano na Marcos Forever. At hindi lang yan kanilang plano. No? Pag natanggal na si VP Sara at wala na talagang banta para maging presidente, isusulong po nila ang charter change. Bakit? Kasi baka maya-maya meron na namang ibang malakas na kandidato para masigurado na si Tambaluslos ay maging pinuno ng ating gobyerno matapos ang Marcos Jr. So yan po ang kanilang playbook. Kaya lang, nasira ang playbook nila dahil hindi nila akalain na Iglesia ni Cristo, na dati-rati naman talaga ay supporter ng mga Marcos, ay magpapatawag ng malawakang rally na susuportahan si Vice President at tututulan ang pag-impeach kay VP Sara. Pero pansinin niyo po ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, sinusuportahan nila yung panawagan ni BBM na wag i-impeach Inday Sara. Well, siyempre, ang sabi nga ng wika nga sa Ingles, they're calling the bluff of BBM. Siyempre sinasabi niya, ayaw niya ma-impeach si Inday Sara. Pero tingnan niyo naman, anong ginagawa ng Kamara de Representante, anong ginagawa ng Speaker? Tuloy-tuloy. Naniniwala ba kayo na ang presidential insan ng Speaker of the House ay susuway sa kagustuhan ng Presidente? Kabahagi po yan ng mas malawakang plano. At kung hindi man kasama si PBBM, sigurado dyan, yan ang plano ng Lisa Araneta Marcos at ng Romualdez at nagpapakita na kung talagang totoong ayaw ma-impeach ni Presidente si VP Sara, ibig sabihin, naging inutil na ang Presidente. Dahil nga ang suspetsya ng marami, wala sa tamang pag-iisip, ang nagpapatakbo ng gobyerno ay talaga itong si Lisa Araneta Marcos at si Tambaluslos Martin Romualdez.
Wika nga ni Miss Crisette Chu, aalis lamang yang si Tambalos sa House of Congress, no? Na siya ang mapatalsik sa pwesto, magiging okay na. Kasi siya talagang punot dulo ng mga ginagawang panggigipit sa mga Duterte, na gusto niya madalian siyang maupo, no? Sa mataas na posisyon, na pagka-vice presidente ng ating bansa upang magtuloy-tuloy na nga kanyang successor na maging presidente sa taong 2028. Napakagarapal talaga nitong si Tambalos. So, dalawa lang po yan. Either, nag-good cop, bad cop lang sila, pero talagang plano nilang sirain ng tuluyan ang VP Sara Duterte, or talagang nawala na ng hawak sa kapangyarihan ng presidente at binabaliwala na siya ng kanyang may bahay at ng kanyang presidential insan. Ganun pa man, ayan na ang malaking hadlang. Sino ngayong mga kongresistang isusugal ang kanilang political career para sa utos ng Tambaluslos na i-impeach si Inday Sara? Mas importante muna, magpatuloy sila sa kanilang buhay politika. At yan ang ibig sabihin, dapat manalo sila sa susunod na eleksyon. So, ang prediction ko po, dahil dito sa malawakang pagtitipon na tinatawag ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga simbahan, ay naku, matatakot po mga kongresista na pumirma dyan sa impeachment kahit magkano pang kwarta ang isupalpal mo sa kanilang mga muka. Dahil, above all else, bagamat mahilig sila sa pera, pagdating sa eleksyon, ang importante, magwagi muna sa eleksyon. Di ba? Kaya, ang tingin ko po, ang gagawin ngayon ng gobyerno, makikipag-negotiate sa iglesia na wag nang ituloy ang rally na yan. Kunwari, magbibigay ng concession, sige, hindi na namin impeach Inday Sara. Nako, pero wag po na kayong maniwala. Dahil kung nakita niyo yung bilyar strategy kay Estrada, biglang-bigla, wala nang botohan, wala nang resolution, nagbiba boche na lang. At kapag nagbiba boche, hindi malalaman ng iglesia kung sino talaga ang bumoto para sa impeachment para hindi nila masuportahan. So yan ang iniisip ko na plan B nila. Viva voce at para hindi mapagdiskatahan ng Iglesia ni Cristo ang mga susuporta kay sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pero pag ginawa naman nila yan, na viva voce, ang gagawin lang ng Iglesia, lahat ng mga nakaupo, iboboykot nila. At siguro, hindi lahat ng mga bumoto sa impeachment ay matatalo, pero karamihan ng may mga malalakas na kalaban ay matatalo. Dahil kapag sila nagdesisyon na lahat ng nagbiba voce, wag nang iboto, delikado talaga yung mga may laban sa kanilang mga distrito. Ilan lang naman yung mga walang laban talaga Siguro pa wala pang 1/4 yung mga walang laban sa kanilang mga distrito dahil nga sa term limits. Yung mga dating gobernador, kinakailangan magkongresista, mga dating mayor dapat magkongresista, at yung dating mga kongresista na third termers, sila naman ay magiging gobernador at magmamayor. So, mabuti na lang po, nariyan ang ating mga simbahan at nagagalak din po ako na bagamat hindi pa sumasali ang simbahang Katolika, itong si Sok Villegas na nanawagan na rin, no, na dapat talaga maabra sa sobrang pamumulitika at sa sobrang korupsyon sa gobyerno ngayon. Bagamat siya po ay dilawan to the core at hindi po talaga susuporta yan kay Duterte, siguro hindi na rin niya naatim o maatim yung lantaran ng korupsyon at pamumulikan na nangyayari sa ating bayan. Kaya nagsalita na rin siya. So hindi po ako magtataka kung marami rin sa ating mga Katoliko ang makikipagsaling puwersa kasama Iglesia ni Cristo at iba pang mga simbahan. Kung hindi man ang institusyon ng simbahang Katolika ay sasapi, magkakaroon din yan ng parang panawagan sa mga Katoliko na makiisa na rin. Ang tanong, ang mapipigilan ba ay ang impeachment lang ni Inday Sara Duterte o ito ba ay magdudulot na ng People Power 3? Well, siguro naman kung talagang alam nilang bumasa ng kumbaga usaping politika, alam na ni Bongbong Marcos Jr. na malapit na ang katapusan. Kapag hindi niya tinanggal ang kanyang pinsan as speaker, pag hindi niya ipinigil ang lahat ng mga paninira sa Duterte, goodbye Marcos Jr. in the same way na nag-goodbye tayo kay Marcos Sr. Ang problema kasi sa kanila, minamalit nilang people power. Dahil akala nila, dahil nasa kanila lahat ng salapi at sila ngayon nagplano, di ba dapat ngayong araw nito ay magkakaroon ng napakalaking pagtitipon. Nagagastusan daw ng 1.5 billion pesos. Pero hindi natuloy dahil alam nila na kahit magkano ang gastusin nila para sa isang malawakang rally, talagang magmumukhang maliit lang yan kung ikukumpira mo sa mga gastos ng rally ng mga pinagsanib ng puwersa. So mga kaibigan sana po ipaglaban natin ang demokrasya, miski hindi tayo kabahagi ng Iglesia ni Cristo, tayo po ay makiisa kapag sila'y nanawagan na ng mas malawakang pagtitipon. Okay? Kapag nag-announce ang INC, mga kababayan na open for all itong rally na no to impeach kay VP Sara, makiisa na din tayo na ipakita natin ang ating puwersa na tayo'y tumitindig sa ating karapatan bilang Pilipino. Sa totoo lang, may impeachment o wala, hindi nakikinabang ang taong bayan. Dahil nga, ang mga interes ng mga nasa kapangyarihan, ang inaasikaso nila. Now, pagdating naman doon sa confidential funds, sinasabi natin, kaya tinutugi dahil kailangan malaman natin ang disbursement kung regular o irregular. Teka muna. Ba't ang Kongreso hindi natin tinutugis? Ito 200 something million. Ito billion ang ninanakaw sa ating bansa.
At Correct. sinicertify lang nila. O, walang liquidation talaga eh. Pangalawa, Di yun naman naman dun totoo sa nga. liquidation ng confidential funds. Eh, nagtataka naman ako, alam mo, ginagamit ko lang sentido ko mo. Yung, gaya na nga na sinabi ni Sammy Martirez, ombudsman, kaya nga tinawag na confidential funds yan. Ang nature, katutubo ng confidential funds, ito ho'y pondo na ginagamit, nilalaan ng gobyerno para sa mga kalaban ng Estado. Gagawa ka ngayon ng plano, at pag gumawa ka ng plano, natural, talagang gagastos ka. Bakit? Kukunin mo kasi impormasyon doon sa kalaban. Paano mo kukunin yon? Hindi sa ordinary tao. Kung hindi sa kalaban mo mismo kukunin yon. O kaya, doon sa may mga access sa kanila. You have to buy the information to destroy them. So you need money for that. Kailangan mo, talagang gagastos ka ng hotel, o, kasi maraming nag-ooperate eh. Pagkain, damit, bihikulo, babayaran mo. Okay, ito ang sinasabi nila. Oh, naku, may piatos. Eh, wala sa NSA ba yun? Sinasabi? Ha? O wala sa PSA. At saka may mga iba pa, 4. O yun, sintido ko muna naman yun. Kaya nga confidential funds. Fred, kung ikaw, teka muna, kung ikaw ang kinunan ko ng impormasyon para sa kalaban, nandiyan ka sa kalaban, binayaran kita, gusto mo sabihin, tatanggapin mo, ilalagay mo pangalan mo, di pinatay ka nila. Yan o ang ibig sabihin ng confidential funds. Hindi po pwedeng ibigay ang pinanggagalingan ng mga impormasyon laban sa mga kalaban ng Estado. Tama. In support to what you just said, bibigay na kita seksal ng actual. Oh, I was part of the intelligence service before. okay. Nung buhok ko ay itim pa. I was 50 pounds lighter. Okay. Binata pa. We were handling intelligence operations. And true enough, tama po kayo. We use fictitious names. Correct. But Oh. behind that fictitious name is a specific project proposal approved by our higher ups. Intelligence operation yan. Kung sino mang asset namin, like you said, within that organization, he is protected. Hindi namin pwedeng ilagay na ito ang nag-actual nagtatanggap. It's a fictitious name. However, there is enough documentation that more than likely, kayo na nga nagsabi, it's not just confidential. It's depende dun sa sensitivity of that information given by the informant. For instance, it can be considered as top secret. It can be. Kaya nga, in support of what you're saying, it is very likely. Ang tanong ko lang dito, sir, given nga yung ganun background, nagbigay ng senaryo si Sexal, ako na mismo nagsasabi, ganun yung practice namin 35 years ago. Hindi po ba dapat na intindihin natin? Kaya nga, that's the nature of confidential funds. Ang confidential fund. Tapos nun, kung ikaw, vlogger, o kaya ikaw, troll ka, life imprisonment kayo. No? Napakalinaw. Pagka ikaw, nagbayad ka sa mainstream media para magbalita ng mga fake news, para yung utak ng tao I-manipulate. ano tawag doon? I-control ninyo ang utak ng tao kung ano iisipin, yung paniniwala nila, no? Death penalty yan. At kung ikaw may-ari ka ng mainstream media, death penalty ka rin. Putang ina ninyo. Naku, Kadado, ang dami pa naman nilang mga malalaking network na nagiging bayaran na, no? Paninira sa mga Duterte, partikular na nga sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Pero itong mga kagaguhang ginagawa ng bangag na administrasyon, wala kang mababasa, maririnig mula sa kanila. Dahil nga nabayaran na. Kasi mga hayop kayo. And then kung ikaw, news anchor, kung ikaw ang nagsasalita, ikaw yung media person, no? Na nagsasalita, na may kinalaman sa maling impormasyon na sabihin ninyo, ito magnanakaw to, ito walang ginawa to, ito si VP Sara, tarantado yan, yung gano'n. Death penalty. Bakit? Because you, lahat kayo, yung media, life imprisonment para mahirapan. Life imprisonment. Yung mga may-ari at saka yung nagbabayad, yun ang death penalty. So, dalawa yun, mainstream media at saka SOCMED. Damay sa death penalty. Kung ako masusunod, Madam President, dadamay sa death penalty. Bakit? Kasi, true that meron nakalagay sa Constitution, no law shall be passed abridging the freedom of expression. Naniniwala tayo doon. Yun ang gusto natin. Kasi yung nagsasalita tayo ngayon, okay lang. Freedom of expression. Pero, putangin ng mga to, nagbabayad sila para siraan ako. Para mawala yung paniniwala ng tao sa akin. May mali na yun. The moment you take money or you give money na sinurrender mo yung freedom of expression mo in exchange for money or favor or title, position, you become a threat to national security. You become a threat.